Tingnan mo naman pagkain namin, tutong na pero sige lang. Kakainin namin to para magpatawid gutom. Pwede ba yung iba na pa? Sa wakas, nakakain na din kami, gutom na gutom kami. Andun na yung kuweba. Wala na Tiis na lang. Mararating na namin. Tol, boss na ito dito. Wala, umaga. San Marino ba? Hindi kami kumain. Alas 2 nga, ngayon pa lang kami magla-lunch. Balikan kami. Pagkatapos namin kumain, didiretso na kami sa kuweba. Ang pinag-read namin, may lunch daw. Meron pa? Kaya sisilipin na lang namin yung kuweba. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, tumigil muna kami upang kumain bago tumuloy sa pagpasok ng kuweba. Nagpagkasunduan na lamang ng grupo na 4 kaming papasok dahil sabi ng isa sa mga mountaineers ay nagkaroon ng landslide at may mga batong bumagsak sa ilang bahagi sa loob ng kuweba. Halos 3 oras ang ginugol namin sa paglalakad bago naming narating ang aming destinasyon. Sa sobrang lakas ng agos ng daloy ng tubig, kinakailangan pa naming gumamit ng kawayan at kahoy upang maging daan sa pagtawid papunta sa kabilang paanan ng bundok patungo sa nasabing kuweba. Pag uwi ko, alam mo, pag uwi ko sa bahay namin, hindi na ako makilala ng nanay ko, tundok na ako. Ang hirap bumaba dito, sobra. At ito na nga, Buhay talaga kami, sobra. kung mapapansin nyo nakikita nyo yan. Yan, ganyan ganito yung tatawarin naming tulay. Tapos para mapunta sa kuweba. Wish ko lang worth it itong lahat na nangyayari. Sobrang hindi na namin alam gagawin namin, guys. Pero sige lang. Hindi ko alam kung kaya ng grupo na to. Hindi ko alam kung kaya ng grupo namin. Ayan, nakatapos lang namin kumain, ilan na lang kami pupunta ng kuweba kasi masyadong delikado ang lakas ng karit ng tubig. Pababa na ako. Sobrang tarik nito. Pinupuntahan ko, pinababaan ko. At hindi mo kakayanin kung ikaw lang mag-isa. Kailangan mo may hawak sa'yo pababa. Tatawid na kami ng ilog. Ito na yung pinaka last na ilog na tatawiran namin papuntang kuweba. Tara! Sobrang lakas ng karet, kailangan dalawang pa humahawak sa akin. Dahil hindi ko talaga kakayanin. Ayun na yung kuweba. Grabe! Ang hirap umakyat. Pero palagi kong worth it naman yung makikita namin. Sa wakas! Nandito na kami sa pinakabunganga ng kuweba. Worth it lahat ng hirap at pagod namin. Ang tagal namin nag-trek. Simula 11 o'clock, 2:30 na ngayon. Ilang oras din yun. Ngayon, bababa kami sa ilalim ng kuweba para tingnan natin kung ano ang mga makikita nating magaganda doon sa ilalim ng kuweba. Eto na. Eto na yung pinakahihintay namin. This is it. Kita nyo, makikita nyo? Tignan nyo kung gaano kaganda ang gawa ng kalikasan. Diba? Stalactites. Dahil sa itaas siya, up sa upper part. Tignan mo kumikinang sobra. Grabe. Wala kang makikita dito, puro ganito. Para ka nasa paraiso. Ang Daraitan Cave ay isa sa mga sikat na kuweba na matatagpuan sa paanan ng kabundukan ng Quezon at Tanay. Maraming mga tao ang nangahas pumasok at baybayin ang loob ng kuwebang ito at pilit tinutuklas ang misteryo na nakakapaloob dito. Kahit na mga malalapit na residente dito ay hindi pa nararating ang pinakadulo. Ayon sa mga nakadaupang palad naming mga katutubong dumagat, ang kuweba daw ay naging tirahan ng mga ninunong katutubo nila ilang dekada na ang nakararaan.
May mga engkanto din daw na nakikita sa loob ng malamisteryong kuweba na ito. Ngunit wala pa rin nakakapagsabi kung ano nga ba ang kababalaghang nangyayari na nasa likod ng Daraitan Cave. Kung makikita nyo nasa itaas, para siyang pakpak ng anghel. Titigan nyo mabuti. At sabi ng tour guide namin, hindi dangerous to kasi may igon. Kapag once na may igon, walang ahas sa loob ng isang kuweba. Ang stalactites ay nabubuo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng deposito ng calcium carbonate at iba pang mineral. Ang pinakamabilis na pagbuo sa isang stalactite ay umaabot sa 3 mm kada taon. Karaniwang makikita ito sa itaas na bahagi ng kuweba, kaya't milyon taon din ang kailangang hintayin bago mabuo ang ganitong kalaking uri ng stalactite. Talagang worth it ang pinunta namin dito dahil makikita dito mismo sa loob ng kuweba. May mga tubig na dumadaloy lalo na sa taas, galing sa taas ng bundok, pababa, hanggang doon sa ibaba pa ng kuweba. Hanggang dito na lang kami kasi hindi na namin kaya yung hangin, uminipis na yung oxygen. Malayo na nalalakad namin. Pero kung mapapansin nyo, may mga malalaking formation ng stalactite. Ayun o. Marami pa sana kami gustong makita, kaya lang delikado na masyado dun sa pinakaloob. Saka hindi na namin kinakain ng mga baga namin. Masarap maligo! Ang lamig ng tubig! Talagang namangha at pinahanga kami ng inang kalikasan dahil sa taglay na kagandahan nito. Tila naglahon na parang bula ang aming pagod at napawi ang aming mga uhaw dahil sa aming natuklasan. Hindi naging hadlang ang hirap at sakripisyo ng aming naranasan upang masaksihan ang kasaganahan at natatagong yaman ng ating kapaligiran. Pabalik na kami ng Made it! We have it! Stalactite! dun sa ini-stayan namin. Kasama yung mga katutubo. Pabalik na kami. Mga kabalat. Kumuha kami ng remembrance para namang makita ng mga magulang namin yung pinagharapan namin. Sabi niya finish. Good job, we're done. Hope that, sir, please. Ako, ay hindi ako kasama sa grupo na to. Nag-enjoy talaga ako. The best. Yellow! Ayan. Sino ba may plastic? Oh my God! Wala saan i-reject.
Tingnan nyo yung natirang kanin, no? Huwag nyo i-rearrange. Babalik tayo, pero sa ibang lugar naman. Hay! Nako, pagod. Ilang oras man ang aming nilakbay, sumakit man ang aming mga paa dahil sa mamato, madudulas at matatarik na daan, tumawid man kami sa ilog, iisa lamang ang aming naging layunin. Ang layunin na maipakita ang natatagong ganda ng ating bansa. Kung mabibigyan lang ito ng sapat na pansin ng ating pamahalaan na alagaan, protektahan at pagyamanin para maipakita sa susunod na henerasyon na ang Pilipinas ay isa sa pinakamagandang bansa na nagtataglay na natatagong yaman na kailangan dapat mahalin at pag-ingatan. Ako po si Jan Selenillas at ito ang Asian Quest.